Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na pinakbet. Nagagataan natin, tas lalagyan natin ng alimasag. Tignan nyo naman mga kuys, so yung itsura pa lang, sabaw pa lang, talaga namang mapaparami ka ng kanin mga kuys. Tapos mga kuys, yung alimango, ang pinagkaiba niya sa alimasag, ito kasi ginamit natin is alimasag mga kuys. Yung alimango, nahuhuli siya sa mga tabang, tas medyo mas malaki talaga yung alimango kaysa alimasag. Ang pinagkaiba lang ng alimasag ay medyo manamis-namis lang siya ng konti. Yung alimango naman ay talagang mas malaman siya. Yun ang pinagkaiba. Tsaka talagang pag alimango mga kuys, masarap din talaga dito ilagay sa mga ganitong gata. Talagang masyadong mataba at masyadong malaman. Talagang itong alimasag lang ay medyo maliit lang siya, pero naman talaga naman rich flavor naman talaga naman namis-namis mga kuys. Sinimulan natin sa pagigisa mga kuys ng sibuyas, bawang, luya, kamatis. Ito yung gagamitin nating panlasa dito sa ating gagamitin nating pakbet. Kasi pag pakbet mga kuys, masarap talaga yan pagka merong bagong alamang. Pero optional din naman pagka medyo allergy talaga kayo sa mga ganitong bagong alamang, huwag kayo maglagay. Naglagay lang tayo ng paminta dyan. Tapos halo lang tayo dito mga kuys. Gigisayin na natin to hanggang saan talagang maglumasa siya. Tapos maglalagay tayo ng suka dyan. Ang purpose nito mga kuys, para mabalanse yung alat ng ating bagong alamang. Tsaka makakatulong din para hindi kat masira. Pag pakbet, di ba, usually mga kuys, masarap yung may mga taba-taba. Ito hindi natin lagyan taba kasi gagamit nga tayo ng alimasag. Naglagay tayo dyan ng organic na shrimp cubes. Tapos yan, ilalagay na natin dito yung alimasag natin mga kuys. Yan. Ang pinili natin dito nung una, hindi ko alam kung ano yung babae sa laki. Nagpatulong na tayo sa tendero. Pagka medyo matigas-tigas yung bandang puwet ba nila, kung ano bang tawag doon, yun daw yung mga kuys. Pero talaga nung binuksan namin siya kanina, hindi ko na napakita mga kuys, talagang medyo mataba-taba talaga siya. Tsaka medyo mahirap lang talaga siyang buksan, pero solid naman. Tapos naglagay lang tayo ng konting organic na water dyan para maluto natin tong alimasag natin. Pwede rin sa mga gitong diskarte mga kuys, pakukuluan mo or hilabos mo muna yung alimasag pala para naman pagka niluto mo siya mamaya, ginataan mo siya, gusto na siya. Ang una ko talagang dapat plano talaga dito mga kuys, talagang pakbet lang, talagang nakabili ng alimasag, sabi ko gagataan na natin. Pero di ba usually pag nagagitong gata at ang nilalagay lang talaga natin kalabasa, sitaw, tapos ito naglagay lang din talaga ako ng okra tsaka ampalaya, kaya pakbet yan. Kasi ito maglagay tayo ng siling, konting pampapogi dyan kasi hindi naman ganun kangang. Ito yung mga piyesa na gagamitin natin mga kuys, kaya pakbet, kaya lang talaga medyo masarap talaga yung alimasag. Talagang gagataan natin to kahit may ampalaya. Hindi ko alam kung ganito rin kayo maggata, pero try nyo rin to mga kuys, yung pakbet gagataan nyo, ang sarap din yan. Pwede kayo maglagay ng hipon, tahong, or pwede rin kung gusto nyo karne mga kuys, wala namang problema, choice naman natin yan. Pero talagang pagka ganitong ulam talaga mga kuys, talagang magre-ready ka talaga ng maraming solid na baho na kanin dito. And mga kuys, hindi ko na siya hinati mga kuys, ang gusto ko talaga kasi medyo hindi naman siya ganun kalaki. So kanya-kanya na lang talagang bukas mga kuys pagka ganito. Tapos ito yung malunggay, hindi siya ganun ka... Ang hirap kasi mag-imay ng malunggay mga kuys, kaya ang ginagawa ko dito para maluto talaga. Hindi ko siya yung talagang niluluto ng saglitan, medyo matagal para pati mismo mga tangkay niya makakain na rin. Si Angel kasi mga kuys, yung pinsan ko medyo tinamad maghimay. Ito, ang diskarte dito, lulutuin na lang natin na maganda-ganda yan para malambot na rin yan at makakain na rin yung malunggay. Dinamin na rin natin mga kuys, talagang ang malunggay naman talagang masustansya naman talaga yan. Halo lang tayo dyan mga kuys, saglitan lang to, tapos mamaya-maya ilalagay na rin natin ng gata. Ayaw natin ng matuyo to, maganda medyo may sabaw-sabaw ng konti para naman palumpalo dun sa kanin natin mga kuys. Pagka ganito mga ulam mga kuys, talaga lang mapapaisip ka lang talaga mga kuys, no? Bakit kaya nailagay yung gata dito sa loob ng sachet? Dati naman kailangan pigain ng mano-mano, tas di ba may mga ginagamit rin sa palengke, yung jack, yung pang kotse or pang sasakyan. Sobra talaga nag-i-improve na talaga yung mundo mga kuys. Sa susunod siguro ang dati kasing mga gata mga kuys, kung naabutan nyo yun, yung powder. Pero hindi ako masyadong nasasarapan doon, yung parang ititimple mo siya sa tubig, tas powder yung pinakagata. Pero to goods to mga kuys, si Mama Coco, si Coco Melon, ang sarap ng pagkakagata niya, tsaka yung mga nasa lata, goods din. Pero syempre, iba pa rin mga kuys kung talagang yung ikaw mismo magpipiga, ay mas solid yun. Kaya lang talagang pag ganitong madalian, kailangan natin sundan na yung mundo mga kuys. Sabayan na natin yan. And mga kuys, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang daling pakbet ng ginataan na nilagyan natin ng alimasag. Salamat mga kuys, tara kain.